Isang tahimik na gabi sa lungsod at nakilala natin si Dimitri, isang binatang humaharap sa problemang karaniwan sa marami. Inutusan siya ng kanyang asawa na mamili, ngunit dahil hindi niya matandaan ang eksakto ang sinabi nito, nagpasya siyang tawagan ito na siyang nagpasimula ng panibagong pagtatalo ng mag-asawa. Nagalitan siya nito dahil sa pagpili ng mga mamahaling produkto at dahil sa hindi pag-iisip na mag-ipon. Bukod pa rito, katatanggap lang nila ng isang PlayStation 5 sa pamamagitan ng koreo at ang perang iyon sana ay para sa kanilang bakasyon. Sa pila ng kahera, isang pulubi ang sumusubukang bumili ng makakain, ngunit kinulang siya sa pambayad kaya tumingin siya sa mga tao sa pila at humingi ng barya. Gaya ng inaasahan, binaliwala ng lahat ang kanyang hiling kabilang si Dimitri na madali sanang makakatulong sa kanya, ngunit nagpasya siyang huwag gawin ito. Sa huli, isang matandang babae ang gumawa ng mabuting gawa at umalis ang pulubi habang pinagpapala ito na tinitiyak na may lugar siya sa langit. Pagtingin kay Dimitri, sinabi niya rito na alalahanin ang sandaling ito kapag siya ay nagbabaga na sa impyerno. Pagdating ng oras para bayaran ang kanyang mga pinamili, sinamantala ni Dimitri ang isang baryang naiwan ng pulubi at ginamit ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ilang minuto ang lumipas, nagpatuloy ang pagtatalo sa telepono. Habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa sasakyan, lumapit ang pulubi upang bawiin ang kanyang barya. Naglabas ng isa pa si Dimitri at ibinalik ito pagkatapos ay nagtanong kung bakit siya nito isinumpa dahil lamang sa 10 sentimo at sumagot ang pulubi na hindi ito dahil sa halaga kundi dahil sa mga aksyong ginawa niya. Bago umalis, tumawa si Dimitri at sinabing hindi rin naman iyon gagana dahil hindi siya naniniwala sa Diyos. Dahil sa kuryosidad, sinundan siya ng pulubi sa paradahan at tinanong kung ano ang pinaniniwalaan niya kung gayon. Itinago ni Dimitri ang kanyang pagkayamot at sinabing naniniwala siya sa siyensya at sa mga katotohanan. Kung hindi nila mapapatunayan na umiiral ang Diyos, may karapatan siyang magduda. Sagot ng pulubi, sapat ng ebidensya ngunit hindi ito tatago sa matigas at sarado niyang isip. Pagkatapos, bumalik siya. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Dimitri na medyo naiinis at ipinipilit na sabihin nito kung ano ang mga patunay na iyon at kung pupunta ba talaga siya sa impyerno. Bago ka pa magduda, tinatanong mo ang iyong sarili kung bakit ang isang matalinong lalaki sa negosyo na tulad ni Dimitri ay makikipagtalo sa isang pulubi tungkol sa isang paksang kasing komplikado ng relihiyon at siyensya. Dapat nating malaman na ang pulubi ay isang taong lubos na rasyonal at edukado. Maaring mukhang kawa-awa ang kanyang anyo, ngunit ang kanyang isipan ay matalas at puno ng kaalaman. Alam niya tungkol sa buhay, kasaysayan, at alam din niya tungkol kay Dimitri dahil bago pa man makakaalis ang huli, ginulat ng pulubi si Dimitri sa mga detalye ng kanyang buhay na walang ibang nakakaalam kahit na ang kanyang asawa na naglagay kay Dimitri sa depensiba at halos humantong sa kanilang pagsusuntukan sa gitna ng paradahan. Noong una, akala ni Dimitri ay may sumusunod sa kanya pero sabi ng pulubi nagkita na sila noon, mapagmasid siya at naaalala ang lahat. Matapos bantaan ni Dimitri na sasaktan siya, napaupo ang pulubi sa sahig at nagsimulang umiyak na inuulit na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono at pinagalitan siya ng kanyang asawa dahil hindi pa siya nakakarating sa bahay. Binaba ni Dimitri ang telepono at nagpasya siyang umupo sa sahig kasama ang pulubi upang ipagpatuloy ang pag-uusap. Sa mga sumunod na minuto, nag-usap sila tungkol kay Dimitri, ngunit nang itanong ng huli kung paano niya malalaman ang lahat ng iyon, inamin ng pulubi na siya ay nabuhay ng mahigit 2,000 taon at nakilala pa nga si Jesucristo. Noong una, naisip ni Dimitri ang iniisip nating lahat. Isa siyang pulubi, nakatira sa kalye at ganap na baliw. Ngunit sa isang segundo, nagsimulang isalaysay ng lalaki ang kanyang kwento na sinasabing siya ang Hudyo na nanggulo kay Jesucristo noong pasan-pasan nito ang krus kung saan siya ipinako. Ang araw na iyon ay humingi si Jesus ng kaunting tubig, ngunit ito, nang may paghamak, ay nagsabing ibibigay niya ito sa pagbalik niya. Pagkatapos iwanan ng krus sa destinasyon nito, sumagot si Jesus na babalik siya at kailangan niya siyang hintayin. Mahigit 2,000 taon na ang lumipas at ang pulubi na iwang naghihintay sa daigdig sa pagbabalik ng Panginoon para malaman ang kapalaran niya. Kaya sigurado siyang may Diyos, katotohanan iyon at naniniwala si Dimitri. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula silang mag-usap na wala nang salita si Dimitri, ngunit sandali lang ay nagpustahan sila. Siniguro ng binata na makakahanap siya ng mali sa kanyang kwento.
Noong una, nagtanong si Dimitri ng mga simpleng tanong, gaya ng kung ilang daliri ang nakatago, ngunit pinaalalahanan siya ng pulubi na nakilala niya ang Diyos at hindi siya manghuhula. Pagkatapos ay humingi si Dimitri ng anumang patunay mula sa kanyang panahon, mula sa napakatagal na nakaraan. Ngunit muling sinabi ng pulubi na walang telang tumatagal ng 2,000 taon, hindi nito mapapatunayan ng anuman, basahan lamang ang matitira. Mula roon ay nagpatuloy sila sa mga tanong tungkol sa Diyos at sa kanyang anyo. Sabi ng pulubi, hindi siya kamukha ng nasa mga pintura. Sa totoo lang, mukha siyang pagod at lupaypay. Tigmak siya sa dugo, kaya hindi na niya gaanong inalala. Para sa kanya, isa lang siyang hahatulan ng kamatayan at pangkaraniwan iyon noon. Kung nagtagumpay man siyang makalapit sa kanya ng 3 minuto, ay marami na iyon. Para sa lahat, siya ay isang baliw na nagsasalita ng kalokohan. Paano niya malalaman na nasa harap siya ng anak ng Diyos? Nakakita lang siya ng isang lalaking gustong sumandal sa pader ng kanyang bahay at tinanggihan niya ito ng baso ng tubig. Iyon, 2,000 taon na siyang nakulong at sino ang nakakaalam kung ilang taon pa ang kailangan niyang hintayin. Para kay Dimitri, mahirap patunayan na ang kanyang kwento ay mali o totoo o napagplanuhan ng maigi dahil hanggang sa sandaling ito ay halos hindi ito mapabulaanan. Pagkatapos ng ilang oras, nagpatuloy ang pag-uusap. Tinanong ni Dimitri kung nagsisisi ba siya sa ginawa niya. Ikinuwento ng pulubi na noong una ay hindi, ngunit nang maunawaan niya ito, sinubukan niyang itama ang mga bagay-bagay. Tumapi siya sa simbahan at gumugol ng mahigit 100 taon sa pagtatangkang makamit ang kapatawaran, ngunit walang nangyari. Pagkatapos, sa mga sumunod na siglo, nagsaya siya ng husto. Ang immortalidad ay may mga pakinabang, ngunit ang lahat ng emosyon ay nauubos sa paglipas ng panahon. Para sa kanya, malinaw na umiiral ang Diyos, ngunit hindi siya sigurado kung nasa panig niya ito. Nakakaramdam siya ng magkahalong emosyon at kahit pagkatapos ng 2,000 taon ay hindi pa rin siya makapagdesisyon. Tinanong siya ni Dimitri kung bakit hindi niya sinamantala ang kanyang immortalidad. Maaari sana siyang maging mayaman at maranasan ang lahat, at sa sandaling iyon sinabi ng pulubi na nagawa na niya iyon. Ang lahat ay makakaranas ng lahat. Ang buhay ay maganda kapag mayroon kang layunin at hindi ka natatakot makipagsapalaran para sa gusto mo, ngunit ang takot sa kamatayan at sa hindi alam ang nagkakait nito sa iyo. Hindi gaya ng iniisip ni Dimitri, ang immortalidad ay hindi garantiya. Hindi siya immune. Giniginaw, nagugutom at normal lang din ang paggaling ng sugat niya. Kapag napag-usapan ang tungkol sa mga sugat, tinanong ni Dimitri kung bakit hindi niya wakasan ang kanyang buhay at sumagot ang pulubi na sinubukan niya ito ng libu-libong beses. Ngunit hindi ito gumana kailanman. Sa lahat ng paraan na maiisip ni Dimitri, nasubukan na niya yon. Minsan ay nagbigti siya at nabali ang kanyang leg sa maraming bahagi, ngunit nanatili lang siya roon ng 2 linggo hanggang sa maputol ang lubid. Ang mga sandata ay hindi pumuputok laban sa kanya, palagi itong nagbabara o sumasabog sa kanyang kamay. Noong 1945 ay kinidnap siya ng mga Nazi at muntik na siyang masagasaan ng isang tangke nang mawasak ang mga gulong nito. Pagkatapos ng 10 minuto ng mga anekdota tungkol sa mga sugat at pagtatangkang mamatay na nabigo, tuluyan ang sumuko si Dimitri at tinanggap ang pagkatalo. Tinanggap ng pulubi ang pera ng may emosyon at nagpasalamat sa kanya sa pakikinig sa kanyang kwento. Bagamat hindi pa rin naniniwala si Dimitri na totoo ang lahat, patuloy pa rin niyang iniisip na medyo baliw ito. Sinabi ng pulubi sa kanya na kung siya ay tunay na baliw, sana ay nag-imbento siya ng masimple, dahil bakit siya gagugol ng ilang oras sa pakikipagkwentuhan sa isang tao at sa pagsasaulo ng bawat detalye ng isang napakakomplikadong kwento para lamang sa 20 libra. Bago umalis si Dimitri, ipinakita ng pulubi ang ilang pilat sa kanyang braso. Ang mga ito ay mga numero ng mga petsa kung kailan niya inakalang babalik si Jesucristo, ngunit sa lahat ng iyon ay nagkamali siya. Mula noon ay naghihintay na siya hanggang sa may isang taong may kaparehong kaisipan ang tumulong sa kanya na mahanap ang solusyon sa problemang ito. Kaya naman laking pasasalamat niya na makilala si Dimitri, iniisip ng binata sa paraang naniniwala siya na makakatulong sa kanya. Ngunit para doon, kailangang buksan ni Dimitri ang kanyang isipan at maniwala na ang kanyang kwento ay tunay na totoo, isang bagay na hindi niya gustong gawin sa sandaling ito, kaya nagpaalam na siya. Sa sandaling iyon ay hiniling ni Dimitri na huminto siya at tinanong kung bakit niya iniisip na isinumpa siya ng Diyos sa ganong paraan. Wala itong saysay. Sumagot ang pulubi na hindi ito isang sumpa o kahit papaano ay hindi niya ito iniisip ng ganon. Ang tono ng boses ni Jesucristo ay hindi galit, para sa kanya ito ay mas parang isang paanyaya.
Sinabi ni Hesukristo sa kanya, "Hintayin mo ang aking pagbabalik, hindi nang may galit kundi bilang isang paraan upang magsaya sila ng magkasama kapag sa wakas ay naniwala na siya sa kanya at sinubukan niya ito sa loob ng mga siglo, ngunit marahil ay hindi niya lubos na naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito." Ngayon ay sigurado na siya na umiiral ang Diyos, ngunit siya ay nakasadlak sa mundo dahil sa hindi pag-unawa sa kung ano ang sinubukan nitong ituro sa kanya noong araw na iyon. Ang pulubi ang nagsabi, "Bibigyan kita ng tubig pagbalik mo," at tinupad lamang ng Diyos ang hinihingi niya. Naiwang nag-iisip si Dimitri ng matagal kung paano ang isang taong nabuhay ng napakatagal ay walang ibang maibahagi tungkol sa mundo. Siguradong nakilala niya ang mga dakilang figura, Miguel Angel, Da Vinci, Tesla. Ngunit sinabi ng pulubi sa kanya na marahil ay oo o marahil ay hindi. Bukod pa rito, paano niya malalaman na sila ay magiging napakasikat na mga tao kung ang kanilang mga kontribusyon ay kinilala lamang makalipas ang mahabang panahon? Isa pang problema ay walang sino man ang tunay na mukhang tulad ng sa mga pinta na mayroon ng mga tao tungkol sa kanila, kabilang ang mismong Diyos na walang mga matang kasing asul ng langit. Ang lahat ay naniniwala sa iba't ibang bagay, may mga Diyos ng lahat ng uri, ngunit sa kanyang karanasan, sigurado siya kay Hesukristo dahil personal niya itong nakilala at wala ng iba. Sa sandaling iyon ay tumunog ang telepono at sumigaw ang asawa ni Dimitri na 3:00 na ng madaling araw at gusto nitong malaman kung nasaan siya. Nagpaumanhin si Dimitri at sinabing may nakilala siyang kawili-wili, pero inakala niyang ibang babae yon, papunta na siya, saka ibinaba ang tawag. Hindi natitinag, nagpatuloy sa pakikipag-usap ang mga lalaki at sinabi ni Dimitri na ang pagpapatunay sa pag-iral ng Diyos ay kasing hirap ng pagpapatunay sa kawalan nito. Ngunit para sa pulubi, ang yugtong ito ng kanyang buhay ay tapos na. Pagod na siya sa mga taong naniniwala sa Diyos. Para sa kanya ay tungkol lamang ito sa pagiging masaya at kaya naman ipinamigay niya ang lahat ng kinita niya sa kanyang walang hanggang buhay. Ang mga mayayaman ay hindi nakakatulog sa kakabilang ng kanilang pera at pagtingin sa mga trader sa kanilang paligid. Bang mas nagpapakawala ka ng mga bagay na sa tingin mo ay mahalaga, mas mabilis mong mapagtanto na ang maging masaya ay walang anuman kundi ang pagpapasya na maging masaya. Ang ilan ay masaya sa kanilang pananampalataya, ang iba naman ay wala nito. Sa kanyang kaso, hinihintay na lamang niya ang araw ng pagbabalik ng Panginoon at nahanda na siya upang ibigay ang sagot na inaasahan nito. Matapos ang lahat ng ito, sa wakas ay nagpaalam na ang pulubi, ngunit bago yon ay tinanong siya ni Dimitri kung sino ba talaga siya sa paniniwalang kausap niya ang mismong Diyos. Isang pelikulon. Ngunit tiniyak nito na hindi siya ang Diyos bagaman ang bahagi niya ay nasa loob niya. Hanggang ngayon, umaasa pa rin siya. Biglang tumunog ang bisna ng isang sasakyan at bumalik si Dimitri upang ipaliwanag sa kanyang asawa na hindi ito ang iniisip nito, gayunpaman nang subukan niyang ipakilala ang pulubi ay wala na ito roon, kaya bumalik sila sa sasakyan at muli siyang nagpakita. Sa sandaling iyon, isang lalaking kamukhang-kamukha ng pulubi ang tumawag sa kanya at nagsabing kailangan na niyang bumalik sa trabaho dahil papalapit na ang sandali. Niisip ng asawa ni Dimitri na ang lahat ng ito ay isang biro at sinigawan siya nito na mag-uusap sila sa bahay, ngunit naunang sumakay si Dimitri sa kanyang sasakyan at tumingin sa salamin sa likod, ang mga mata ng pulubi ang nakatitig pabalik sa kanya. Ang pelikula ay nagtatapos sa tensyonadong sandaling iyon at walang malinaw na sagot. Ito ay isang kwento ng panloob na pagninilay na nag-aanyaya sa atin na magtanong sa ating mga sarili. At dito nagtatapos ang napakagandang pelikulang ito. Kung gusto mong patuloy na manood ng iba pang mahuhusay na buod, inirerekomenda ko ang video na ito.